Ayun mga lods, magandang umaga mga lods. Ayan, inano ko lang yung yung naganap na road rage mga lods. Ayan, alam ko sa mga kalods natin, maraming maraming rider. Ako mga idol, huwag nyo huwag natin pairalin yung init ng ulo. Kita nyo, kung biglang tingin, kala mo walang hapas na namaril si kuya, pero pag inugat mo yan, hindi mo sinasabing tama siya, pero sa mga sumunod na video may mga kaya sana mga lods, huwag tayong matulad sa mga ganito. Kaya laging lagi lang cool para maiwasan natin yung mga ganitong pangyayari mga lods. Let it, bang, bang. Magandang umaga mga lods. Ayan, at anong oras man naputin sa inyo itong video na to. Ayun, gaya ng nakita nyo sa intro mga idol, although hindi ko na pagkikita uli, inano ko lang yun kasi alam ko maraming mga rider na kalods natin, kasi iba nakikita ko na sa mga FB nila, nasisilip ko halos marami tayong kalods na driver, sa madaling salita. Iwasan natin yung ganun mga idol. Kailangan ang mindset natin stoic. Alam niyo stoic mga lods. Yung yung kagaya nung pinakita ko na kung dapat yun kaya lang hindi yun ang tema ng natin ng vlog natin. Kaya lang sabi ko magagamit to na i-convert natin mga lods. Ganito yon. Sana sa mga ganyan, maisingit ko lang to mga lods, pasensya na kaya kasi para sa mga kasama natin na nagra-ride lang to. Kasi sa mga ganyan sitwasyon, kagaya nun, ako napanood kong buo yung mga niyan sinundan ko yan Hindi naman sa inaano natin yung mag-ama, hindi naman, wala naman tayong kinakampihan doon. Kumbaga wala namang hindi naman nasagi, hindi naman sa mga unang video talagang harurot talaga sila, ngayon yan, parang pakiramdam nila siguro na parang ginit-git, sabi nga nung ayun, hinabol nung ama. Sa mga ganyan na idol o mga lods, kung sino man kayo, kasi hindi ko naman kayo kilala lahat. Kung hindi rin lang tayo na damage, pabayaan na natin yung ganyan mga lods. Palagay na natin, talagang harurot yung isa. Ngayon, muntik na, muntik lang naman Guro, pabayaan na natin kasi gaya hindi in-expect nung dalawang rider na may baril pala yon. Diba, kitang-kita naman sa video. Hindi naman tayo natin yung talagang yung una, hindi naman yung nakaputi, diba, napilitan lang siguro yun, natin na lang, diba, lalo nang na-interview naman na siya ng pulis. So, ang gusto ko lang ipunto rito mga lods, pag dumating sa atin, kahit sino sa atin, pabayaan na natin ganyan, lalo na kung hindi ka naman tinamaan. Kasi ang idudulot talaga niyan, hindi maganda. Yan, diba, kitang-kita naman na nakalagpas na yung mag-ama kaso hinarang, diba, binlock So, yun tuloy yung nangyari. Damage. Talagang nung pinanood ko nga ito, sabi ko grabe yung talagang sa ulo yung pagtira, bagsak talaga. Tapos pati yung kasama, nung una nga sabi nila anak niya nabaril niya yung kasama niya na babae. Ito niya ito wala naman tayong kasi dala ng panahon siguro, nagmamadali siya, hindi natin alam. Ngayon ang point ko lang dito mga lods, lalo na yung mga kalods natin laging nasa kalsada yan, lalo na yung mga rider mga lods, iwas tayo sa ganyan kung hindi rin lang tayo nasagi o pabayaan na natin yun, magpasensya na lang tayo kasi minsan buhay natin nagiging kapalit pagkamat wala naman daw patay, sabi sa report, kaya lang 4 yung nabaril mga lods yun, kasi bawat isa sa inyo siguro may pamilya, kagaya ko. Kaya mo, nag-aantay yung pamilya mong umuwi ka, paano kung na-disgrasya ka? Dahil lang sa ganun, walang kwentang yun
walang kwentang away eh, di ba no? Kaya yun lang ang pinaka ano ko doon mga idol para makaiwas tayo. So yun lang ano, balik na tayo sa ano natin, sa kits natin mga lods. So ngayon mga idol, ano, 5 na yung ano, nag-entry. 5 na. Yung isa, bali 12 yung ano niya, entry. Kasi sa 100, ano, apat na entry na yon. Pero kung sa person, 5 na sila mga lods. Siguro tsaka ako na sila banggitin pag ano, susunod na vlog natin mga idol. Ano pa rin, yung number pala, naalala ko, kasi ibang mga kalods natin, doon sila nag-gigas. Kaya ano, mga lods, ano, ilalagay ko sa comment. O kaya sa ano, ipa-plus ko siguro yung ano, ipa-plus ko siguro sa screen yung ano, yung Gcash number para ano. Kasi ganito mga lods, yung Gcash na yon hindi na masyadong active. Minsan madalas si Mrs. hindi na niya na ano yun eh, hindi, yung cellphone na yon hindi niya na-charge. So walang instansya na ano na ma-detect ko yung kung doon kayo nag-Gcash. Kaya ano yun mga lods, ipa-plus ko yung ano, yung number. Yan, diyan kayo mag-Gcash. Kahit ano man ang layo nyo mga lods. Entry or bibili, yan, di ba no? Shoutout pala sa ano, mamaya banggitin natin yung kumuha ng kits sa atin. Yan, kay entry, kay yung bumili ng kits, yan yung gamitin yung number sa Gcash mga lods. Kasi yung isa, baka sumabla yun kasi ano yun eh, hindi na masyado nagagamit. Baka biglang mag-blackout, sayang yun mga lods. Yan lang mga lods, entry na kayo para mabola na natin to. Totally, naglista na ako kagabi ng mga ano, yung sa libre. Tapos, siyempre, yung mga tumaya, automatic, meron din silang entry doon. Siyempre, unfair naman sa kanila, no? Sumali tapos hindi kasali sa libre. Kasali yun lahat mga lods, walang itsapwera. Tapos ganun pa rin. Yung ano pa rin, yung una pa rin nating ibobola, yung libre tapos yung may bayad mga lods. So yan mga lods, sana malinaw sa inyo yan. Tapos ano nga pala, dagdag ko. Lagi yung kunin yung reference yung i-capture nyo tapos isend nyo sa messenger ko. Yung messenger ko, andyan din sa description. O kaya siguro kung di ko makalimutan, ipa-plus ko rin dyan para ano, maiwasan natin yung pagkakamali mga lods. Kasi ano yan, baka mamaya pinaikot natin yung ruleta, meron pa lang yung ano, kasi may ganun eh, sumali sa entry pero minsan hindi siya masyadong nanonood. Baka mamaya na ibola, hindi niya alam. Tapos ang ginigas niya doon sa number na hindi masyadong active. So ano yan mga lods, siguro sasabihin ko na mati-technical kayo doon mga idol kasi hindi ko alam, di ba no? Pwede sigurong ganun, basta technical yung mga idol, disqualify sa madaling salita. Ganun lang yun. Siguro kung may na-detect ko yun, sa susunod na bola, yun, ako na maglilipat doon. Yeah, doon pa lang siya masasali mga lods. Ganun na lang mga idol. So yun, sana malinaw sa atin yun mga idol, ano. Tapos ano ko muna to, yung kumuha ng kits natin, si ma'am or lods na si Maureen Ada. Yan, shoutout sa'yo madam o lods. Kaya baka magtaka kayo mga idol kasi si Lods, teacher yata to si Lods kasi nasilip ko yung FB niya. Mga estudyante, parang si Sergio. Yan. Ayun, parang sa high school. Sa high school to si madam. Hindi lang siya basta adventurer. Rin si madam, teacher mga idol. Yan, shoutout sa'yo Lods o Madam Maureen Ada. Yan. Okay, comment mo na lang Lods kung mali yung
umali yung pagkabigkas ko sa pangalan mo. Yan. Maraming salamat sa iyo at na kumuha sila mga lods. Kumuha siya ng uli. Kasi dati kumuha na to ng kumuha na siya ng kits dati, sabi niya. Pag yung naayos daw yung aviary niya, daw, kukuha uli. Yun, ito na nga yun. Kanina, totally yung kanina, baka bukas ko may upload daw mga lods. Basta kanina sa kumuha. Ngayon, natutuwa ako mga lods kasi yung si madam, siya, parang yung rin, yung isa rin na yung taga Batangas naman yata yun. Rin, parang gagawa rin siya aviary. Parang gano'n din si madam na sabi niya pag natapos yung aviary niya, kukuha pa. Yun. Ito na nga yun, kanina nagbayad na siya. Tapos bukas ma-deliver. Siguro gabi na darating sa kanya kasi malayo yung kay madam eh. Tsaka dyan, yung traffic. Sabi nga nung rider, ma-traffic. Kaya siguro madam, sabi ko dun sa rider, maaga na lang siya para pagdating doon, hindi masyadong gabi. Ayun, lods, maraming salamat, Ma'am Maureen Ada. Ayan. Shout out sa iyo, madam. Okay mga lods, ngayon ito naman yung natin. Totally wala namang masyadong wala naman akong, kasi galing ako sa labas mga lods eh. Wala akong hinihandang ko lang tong road rage na to. Dapat kahapon ko sana gagawin yung video kaso medyo nagbisi-bisiyan na naman tayo sa taas kaya hindi ko nagawa mga idol. Totally ang ko lang mga lods yung condition mine lang yun. Related pa rin dun sa road rage na yan. Gusto ko lang i-apply sa atin mga lods yun. Kagaya ng mga kasama natin na nagte-text sa atin, minsan ayaw na niyang mag-ibon. Sabi ko bakit naman lods, naumpisahan mo na. Kasi raw hindi maasikaso, tapos busy. Parang nawawala ng gana. Sabi mo sayang naman. Ngayon ito mga lods, gagawa tayo ng mga video pang motivation. Ganito yan mga idol diba yung karamihan sa mga nanood sa akin, karamihan mga subscriber natin, mga followers natin sa YT, na-encourage silang mag-ibon dahil doon sa pinapalabas natin. Diba So maraming karamihan talaga na na mga nanonood sa atin na encourage. Ang totoo doon halos sa akin bumili. Diba kahit nung nung nakaraang mga nakaraang taon pa sa akin bumibili, minsan dumadayo rito. So ibig sabihin nakaka-encourage tayo na naaliw sila sa napapanood nila. Ngayon nung naaliw sila, nagkakaroon silang hilig dati nang may hilig sa ibon. So ngayon nung may ibon ka na ngayon, siyempre masaya ka. So bakit nung meron ka na, bakit dumating sa puntong nawalan ka ng gana? Yan. Maraming yan mga lods, maraming cause yan. Bakit ang isang kalods natin minsan o isang mag-ibon biglang nawawala ng gana? Yan. Banggitin natin yung kung ano-ano yung mga bakit nawawala ng gana yung mga kalods natin. Una ganito, sana wag mangyari sa inyo to yung iba kasi nag-ibon, ito palasak to sa mga nag-ibon yung iba kasi nag-ibon dahil may napanood siya, sabi niya malakas pa rin yung pagkakitaan to. So namuhunan siya mga lods, di ba namuhunan. So nung namuhunan siya ngayon, malaki na yung puhunan niya, malaki na yung gastos niya, biglang bumagsak ang ibon ngayon. So nung bumagsak ang ibon, yun na-prostrate, nawalan siya ng gana. So paano ka makakabawi kung di ba At saka ang pag-iibon kasi ako, para sa akin lang to mga idol isa lang yon yung binanggit ko na yan. Pero para sa akin, dapat pag nag-ibon ka, hindi dahil sa gusto mong kumita, hindi yun. Dapat kaya ka mag-iibon kasi mahilig ka sa ibon una-una, tapos nakapanood ka pa. Kagaya ko, napanood ko lang naman sa YouTube to, kaya nainganyo ako tapos sabi ni Commander, si Commander mahilig din sa ibon. Sabi niya pag pumunta ka sa bili ka ng lovebird. Noong una nga, alam ko kasi mahal yung mga yan
Kaya nung mura na siya, yun, na-encourage akong bumili. Dinayo ko pa yan mga lods sa ano, sa Bulacan. Oh. So nung nag-alaga ako, 1 taon na kong nagantay bago sila namisa. O, pero yun mo yun, 1 taon. Di ba, no? Eh kung mainipan ka, walang mangyayari. Nakita mo, ako mga lods, palibasa, mahilig ako sa ibon. Tsaka talagang ano, hindi ko lang kung passion ang tawag doon eh. Kasi bata pa ako, mahilig na ako talagang mag-alaga ng mga hayop, mga lods. Kaya nung may ibon ako, siyempre masaya ako. Di ko iniintindi yung gastos, na nung konti pa lang yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo bibili akong 1 kilo o 2 kilo. Inaabot na 1 buwan mga lods. Kaya sabi ko, ang tagal naman. Parang alam mo yung gusto mo pakainin ng pakainin. Tapos, gusto mo bumili ka na uli. Kaya dati, kumpleto vitamins yung mga mga lods sa online. Oh, tama, nung tumagal, dumami ng dumami. Oh, ako, sa totoo, nakaramdam din ako ng parang, alam mo yung mabigat sa bulsa. Lakas pa lang kumain ng mga to, ang dami na eh. So hindi ako nawalan ng loob doon mga lods. Ang ginawa ko, tsaka hilig ko siya eh. Ang ginawa ko, nag-isip ako ng diskarte kung paano ko masisustenihan yung pagkain nila kasi sayang eh. Pero man tagal-tagal mong gusto magkaroon ng ganyan nung nandyan na siya, tapos marami na eh. Di ba, no? Parang tsaka ka bibitaw. Sabi ko nga sa mga ibang kalods, pag sobrang dami na, di bawasan mo. Kung walang bumibili, pamigay mo. Di ba, mga kalods, Ako noong una, ganun ang balak ko eh. Ganun yung balak ko, pamimigay ko. Kaso, yung binibilang kong patoka malapit sa amin, ayun, nakala ko si Manong magandang kausap kasi noong una, ang ganda ng offer niya eh. Kinwenta pa niya kung magkano yung kikitain ko, kaya sabi ko, sige, paramihin ko muna. Ngayon ito na, nung magbebenta na ako, sabi niya, ay, mababa ngayon ng yun. Sabi ko, yayariin ako ni Manong. Kung nandun na yung ibon na dala ko na sa kanya, hindi ako nagkamali. Hindi ko na matandaan mga lods kung ilan yung ibon na binenta ko eh. Hindi okay, medyo, yung pangangailangan ng ibon ko, medyo okay. Naipsan ng konti, tapos doon din ako bumili sa kanya. Kaso, noong sumunod naman na namisana naman, babalik naman kay Manong. Binabarat na ako. Sabi ko, mukhang dinidiskartiyan na ako ni Manong, sabi ko. Tapos mga lods, nung pagbalik ko, mababa na. Pababa ng pababa, sabi ko, ayun, shoutout kay Manong. Sabi ko, niloko na ako ni Manong. Ayun, di na ako bumalik doon. Sabi ko, siguro sabi ko nga, mas magampang ipamigay ko na lang kaysa yung na ibenta mo na parang, sabi mo bibilin sobrang baba tapos mabalitaan mo pag nagtanong ka, kamahal-mahal. Diba, umabot pa nga dito, mga kulas, baka hindi kayo maniwala, pag yung, may kalokohan din yung matanda na yun, Pag yung hindi, hindi, talagang, hindi aware yung tao, ang presyo pa niya, 1,000, 1,200, tapos lang, normal lang, mga lods. Kaya sabi ko, maloko to. Kaya yun, si Manong, dahil sa ginawa niya, di na ako bumili patoka doon. Di na ako bumili, naganap ako iba kasi ay, ganun yata talaga, may taong hindi Ayun, sa kanya ang patoka 90, 85. Ayan, ganyan ang mga patoka. Tapos minsan ang pangit pa talaga. So ngayon nakakita ko sa kanto 78, 80 ganun. Ayun, mas malapit pa sa amin. Tapos katagalan, yung dati na hindi ko pinapansin na bilihan, ngayon gumanda yung patoka niya. Ang bili ko na lang 75. Mga lods, di napamura ako na dahil sa ginawa ng matanda na ituro tuloy ng patadhana sa akin kung saan yung malapit na pwede kong lakarin, namura pa mga lods. Ayun, si Manong na sobrang gulang na wala siya nang kita sa akin. Ayun nga dito, binibili ako, nagtataka siya kasi kabibili ko lang bawa Lunes. Minsan wala pang Lunes, nandun na ako sa kanya. Sabi niya sa akin, kuya, sabi niya, dami mo sigurong alaga, Sabi ko, hindi naman. Sabi niya, wala pa 1 linggo, nandito ka na naman
Nasagot ko sa ayaw mo, no? Sabi ko, malakas akong kumonsume ng ano, ng patoka. Kasi natatawa yung ano, yung nagtitinda. Kaya yung pag na umakyat ako ron, alam niya kagad ang bibiling ko. Kasi may bilihan din siya ng ano eh. May paninda siya rin ng mga pagkain ng manok, mga bigas. So, kabisado na niya ako. Tsaka kung ilang kilo yung binibili ko. Alam na niya yung madalas ko lang binibili sa kanya, Integra 2000, tapos Chick Booster. Tapos ano, yung pagkain ng ano natin, yung African mix. So ganun mga lods, ang gusto ko lang ipunto doon na, diba na, marami na yung ano mo. Ano yun, isip ka ng paraan. Huwag kang matakot na mababa yung presyo. Huwag kang matakot doon. Kaysa naman magutom yung ano mo, diba? Sacrifice yun. Ako, mga lods, nasanay na ako nung unang benta ko, sa totoo lang, ano parang ayoko eh. Kaya lang siyempre, kailangan nating bawasan. Ayun, nakatulong patuloy sa akin yun. Alam niyo kung bakit. Sa kaka-out ko, tapos pinagpapalit-palit ko yung mga breeder. Ayun, gumanda tuloy yung mutation ng ano ko, ng mga alaga natin. Sa kaka-out natin, tapos, di wala na yung ganong klase. Tapos, pagbuga, iba na naman yung mutation. Kasi yung ibang breeder natin na naging mature na, sinalang na natin, nag-iba-iba na yung mutation, mga lods. So, ganun lang. Pag hindi mo kayang alagaan, i-out mo. Kasi masasanay ka rin. Sabi nga nung napanood ko dati, dapat yung pagmamahal sa ibon, at saka yung pagbibenta separate yan, kasi kailangan mo talaga mag-out. So, ayun. Nakagawa ko ng paraan na para masuportahan ko yung pagkain nila. Tapos, nababago pa yung mutation, mga lods. Kaya sa mga tumatangkilik sa mga alaga natin, maraming salamat sa inyo. Yung mga sumasali sa sa entry. Maraming salamat sa inyo, mga lods. Yan, ganun lang yung mga idol. Ngayon yung sinatawag kong nakalimutan ko tuloy yung tawag doon, hectonic ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Yan ko na lang, isulat ko na lang. Itatopic natin yung mga lods. Patungkol sa nabasa ko lang kasi kaya hindi pa namamarka sa isip ko eh. Kasalukuyan ko palang binabasa. Ayun, makakatulong sa mga kalods natin na nag-aalaga na, alam mo yung madaling matalo ng kasi sa mundo, mga lods. May negatibo at saka positibo. Di ba, no? Natatalo sila ng negatibo. Nakita nila, talamak na, kaya parang natalo. So ngayon, pati sila parang kahit hindi pa naman masyadong apektado, nagiging na sila, negatibo. Dapat mga lods, lagi tayong positibo. Ako nung napanood ko yon, tapos nagbasa ako, yun, parang natuwa ako kasi nakikita ko yung sarili ko doon. Siguro sa mga susunod na vlog, dapat ito na nga iba-vlog natin eh. Sayang naman yung yun nga, gusto kong matawid na patungkol sa mga rider, sayang naman. Kaya sa susunod na gagamitin ko yung na yun, yung motivation na yun, mga lods, para sa ating mga kasama nating mag-iibon na parang iba-iba eh. Iba-iba yung mga saloobin nila. Tapos meron naman, pag naisipan niya, tuloy na daw siya. Kaya gano'n, na lalo na pag namatayan ka ng alaga. Di ba ako namatayan ng alaga? Dinayo ko pa yun, tapos namatay, may pressure rin yun. Okay lang yun, bahagi ng yun ng pag-iibon yun. Hindi pa nga ako nakakahanap ng kapares eh. Tapos si Lods din, yan, si Densky. Densky Parakali, shout out sa'yo, Lods. Namatay naman yung inahin niya, may itlog na. Tinatanong niya ako kung yung naiwan sa akin. Parehas kak yung naiwan sa amin. Kaya sabi ko nga, paano mo na lang, palimliman mo sa mga alaga mo, wala daw siyang bakante na naglilimlim. Sabi ko sa mga kalods, baka meron. Ayun, may yata sa kapitbahay niya, kalapati. Kaya hindi ko lang masabi kay Lods na parang iba yung ng kalapati. Pero tingnan din natin kasi minsan tayo eh. Sayang din kasi yun, mga Lods, yung kakatel niya, namatay yung inahin. So yun, mga Lods, siguro sa susunod na vlog natin yan. May itatopic tayo, yung nakalimutan ko tuloy yung kasi hindi naman ako nakabukas ng computer. Wala akong
wala akong reference mga lods, kaya pasensya na kayo. Susunod yun na itatapi ko yung motivation. Para lalong sumigla yung mga ibon, pati ikaw na nag-aalaga, na kahit anumang problema mo, anuman dumadaan sa buhay natin hindi naapektuhan yung mga alaga natin. Tapos pati tayo, pati pamilya, lahat. Kapaligiran mo, trabaho mo, kahit ibon lang yan, madadamay tayo, pati sa good vibes niyan o bad vibes mga lods. Susunod topic natin yung mga lods. Okay, sa ngayon siguro mga lods, yun muna kasi kasi kararating ko lang sayang naman pag hindi ako nakapag-upload at saka yun nga yung 5 sumali, hindi ko pa nga rin na yung mga pangalan. Susunod na vlog natin mga lods, babanggitin ko na. Sali na kayo mga lods para maibola natin kagad to. Pati yung yung si Madam Maurinada. Lods, sali ka, baka matsambahan mo sayang, di ba Sana matapos mo yung video para marinig mo to. Okay mga lods, siguro ganito muna at maraming salamat sa panonood. Bye-bye.